as useless. Magandang lalaki ho ako ngayon. Lunes ng gabi. Wait, December 9 na. Today is the feast solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Ito po ay isa sa mga Marian dogma, no? Isa sa mga Marian dogma na dapat ang mga Katoliko alam kung ano ibig sabihin ng Immaculate Conception. Katoliko tayo, hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng Immaculate Conception. Bakit nagkaroon ng Immaculate Conception? Tanungin niyo ako mamaya, sasagutin ko. Papaliwanag ko sa inyo. Tanong niyo ho. 9:40 is our time. Ngayon ay Lunes, ikasyam ng buwan ng Disyembre. At tayo'y naghihintay na lamang, tama ba ito? 16 na araw na lamang bago ang Pasko. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Thank you, Santa. Abalang-abala na si Santa Claus sa pag-iimpake ng kanyang mga dadalhin na mga regalo sa mga kabataan natin na naghihintay ho ngayon ng mga regalo buhat kay Santa Claus. Ano ang request nyo kay Santa? Samahan niyo po kami. Ito si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11:30 ng gabi. Dito po sa 105.9 Radyo 5 True FM. Sa ating pagbati at pagpapakilala, tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa buong Mega Manila, sa Davao City kung saan nandyan si Amadeo Giorgio Gonzalez, si Mami Lorleen Gonzalez, si Julie Singkay ng mga barkada natin. Nandyan po sila at nakikinig sa 106.7 sa Davao. Samantala sa Cebu, 101.9, 101.5 sa Cagayan de Oro at 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. Tacloban, Sete. Kasabayan din po tayo napapanood sa True Channel, True TV, Channel 19, sa Signal TV. Kung meron po kayong Signal Cable, mapapanood niyo po kami sa Channel 19. Siyempre, huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating pong YouTube channel, just search at True Network PH. At True Network PH. Yan. Bubungad po sa inyo ang mga programa ng aming istasyon. Hanapin lamang po ang Dr. Love Podcast at inyo pong makikita ang ating mga past episodes. Kompleto po yan. Complete list po yan ng mga episode ng Dr. Love. Pwede rin po kayo manood ng live sa YouTube sa ating oras ng 9:30 hanggang 11:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. At para naman po sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok, hanapin lamang po ang 105.9 True FM. Ang ating oras, ganap na hong alas 9:43 ng gabi. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita para sa araw na ito ng Lunes, 9 ng Disyembre. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, 9 ng buwan ng Disyembre. At ngayon po ang solemnity ng Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. This is supposed to be celebrated yesterday, pero kahapon po ay araw ng linggo. At of course, ang araw ng linggo ay para sa Panginoon at hindi maaaring galawin yun. Kaya inilipat ang ating solemnity ng Immaculate Conception ngayong araw na ito ng Lunes. Ang paglilihi sa mahal na Birheng Maria ng walang bahid ng kasalanang mana. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa unang kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 26 hanggang 38.
Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." Paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayunmay, naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alam niyo, napakagandang pag-aralan at pag-usapan at pagnilayan ang doktrina ng dogma ng Immaculate Conception, ng paglilihi kay Birheng Maria nang walang bahid ng kasalanan. See? Pwede pala yun na ang isang simpleng tao ay mailigtas sa bahid ng kasalanang mana. Ano ang purpose? Yan ang Immaculate Conception. Ang dahilan kung bakit merong anak ng Diyos ay dahilan doon sa Immaculate Conception. Ang pagdadalang tao ni Maria, ang paglilihi kay Maria nang walang bahid ng kasalanan. Sino naglihi kay Maria? Sino nanay ni Maria? Santa Ana. Di ba? Ang tatay niya ay si San Joaquin. Ang nanay niya si Santa Ana. Parehong matanda na yan. Si Santa Ana ay matanda na rin ng magdalang tao. Siya'y baog katulad ni Elizabeth. Iyon, nothing is impossible with God. 9:51, 9 minuto bago po mag-alas 10 ng gabi, ating alamin ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pez. Hear it ni Dr. Love. Ang ating face-to-face harapan po ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre, kasama ho rito ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag po, ang Dr. Love ng 105.9 Radyo 5 True FM. Kung pagkatapos ho ninyong mapanood
ang ating episode ngayong gabi. Gusto ho ninyo magkomento at magsabi ng mensahe o hinggil po dito sa inyong napanood, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Pwede rin pong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Narito po ang episode natin ngayong gabi, pinamagatang Zumba. Zumbata ng mga Zumba Lola. Ito yung mga lolang mahilig mag-Zumba. Madaling araw pa lang gising na at sabik ng mag-Zumba para mamayat. Pagkatapos mag-Zumba, kakain ng napakarami na breakfast. Sayang ang pagsusumba. Ito ho ang Zumbatan ng mga Zumba Lola. Panoorin natin. Ayun, ako, nagmula sa Zumba, na sana maganda ang samahan sa Zumbahan, napunta sa leggings. Ayun, ang kanilang pinagkagalitan ay leggings. O, ito na, yung nagrereklamo para sa kanya, costume is life. Pagdating sa Zumba, parang pero para sa inirereklamo niya, cash naman is lifer. Zumba Lola Mercy, humarap ka na! Naku, talagang sa Zumba, tama ba, Lola Mercy, na kailangan yung outfit, 50% na kaagad yung outfit. 50% lang ang performance. Pero kailangan talagang, A4 ang outfit. O, so, ano ang problema? Ang problema mo sa kanya, kasi ganito po yun. Nung primero, nangihiram siya sa akin ng pangpapalawal niya pagka may nagpapatay. Kasi binibigyan po namin siya ng mga yung magiging customer niya kasi naawa po kami sa kanya. Pagka wala po siyang pambili ng materialis niya, hiram naman po siya sa akin ng 1,000. Pero nakakabayad naman po. Tapos sunod naman uli, gano'n naman uli. Yun, hihiram naman po siya ulit. Pambili na naman ulit niya ng mga materialis niya. O nakabayad naman din uli kahit matagal. Ngayon yung pangatlo na po, hindi na po siya nakakabayad. Siyempre, kailangan ko rin po yung pera. 1,000 uli yung hiniram niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, babayaran ko naman yan, Beshi. Kasi nagipit lang talaga ako, magantay-antay ka lang. Sabi niya gano'n. Kailangan ko na po kasi medyo matagal-tagal na rin po. Tapos, tsaka nagpatahi ulit kami nandito dahil mag-anniversary ng mga senior citizen. Tapos, nagbigay na kami ng bili ng leggings na tatahiin niya. Magkano? Magkano daw? 250 po. Ha? 250? Opo. Ang bawat isa? Opo. Bali, 4 sana kami kasama siya. Ngayon, 3 na lang kami. Kasi hindi na nga po kami nagkaintindihan. 750? So, bayad na. Bakit hindi mo na down payment? Ako hindi ako nagbabayad ng buo. Binigay mo na po namin sa kanya. Okay. Tapos, ang katuwiran niya sa amin, pasensya na kasi nagastos namin yung pera. Ay, Ayun po. nagastos. Dahil, siyempre, meron saan po. nagastos? Buti namin niya na nagastos niya. Inaamin niya naman po. Tapos, pagka magsusumba na kami, makikita namin siya nandun sa may sulok. Kami dito na kami sa may bungad. Kasama ng instructor namin. Tapos, pagka yung parang malapit na siyang matapos yung namin, sumba, mawawala na siya. Kasi ayaw masingil. Umiiwas nga po siya sa amin. Pero Lola Mercy, alam mo, idaan mo na lang sa sayaw yung galit mo. Talaga. Isayaw mo na. Pakita mo nga sa amin, ano bang mga natututunan mo sa Zumba? Sige nga, pakitaan mo nga kami ng konting expert. Ito po ang pinagkagalitan nila Zumba, okay? So, tingnan natin kung ano ang punot dulo ng away na ito. Ayan, music please. May iba. Wow, galing. Okay, ang galing. Palakpakan naman natin si Lola Mercy. Ang tawag doon sa style na yon, natin ko rin punas lamesa.
Akala ko na inaawat niya yung mga langaw. Unas lameses tayo. Okay. So, siya naman ang itinuturong ugat ng kaguluhan sa grupo. Imbis na mag-burn na lang ng calories at maging, alam nyo na, healthy o sexy, konsumisyon ang na-achieve ng mga kasumba niya. So, eto na ngayon ang inirereklamo, Zumba Lola Tina, humarap ka na! Ayun. Alam mo, nasa headdress. Nasa headdress yan. hindi Oo. Oo. Buti naman Nandiyan yan sa mga ikinakabit sa ulo. Oo. Anong naging problema, Lola Tina? Nangyari pong nakahiram po ako una ng 1,000 dito kay Bishi Mercy. Okay, tapos? Ngayon, mayroon na akong mayroon akong unang problema sa sarili namin. Anong problema yon? Sa kawalan. Oh, syempre, Opo. oh. Tapos, etong kubo namin na ang bubong ay lang ba, yung bang halong plastic. Pagka dumating yung bagyo, siya lulubo pagka magulan. Kaya, ang mga gamit namin ilipat-lipat. Yun nga, mahirap talagang namin buhay. Okay. Ngayon Kaya hindi ka makabayad ng 1,000. Opo, yun na nga po. Nagamit ko nga po yung pera na nahiram ko sa kanya. Oh, okay. Yun. Oh. Hindi, pero iisipin mo, Donita, parang kapag ikaw ay nagnenegosyo, pag binigyan ka ng pera, meron kang intensyon na gumawa ka ng damit. Tama. So ang tanong ngayon dyan, niloko ba talaga niya? Niloko ba talaga niya si Lola Mercy na kunwari, gagawa ng damit, pero ang intensyon pala talaga'y gamitin. Kasi iba yung Nagamit emergency ko po eh. yun Yung talaga. biglaan, di ba? Iba yung emergency. Kaya wala kaming iba rin na income. Ayun. Oo. Parang ang nangyayari, parang ang naging trabaho nyo, panloloko. Hindi ba ganun? Depende po sa isip nila. Depende sa Opo. pananaw. Oo, Okay. O sige, ano kaya ang pananaw? Dr. Love, sa ating harapang tagapayo, talaga bang pag sa usapang pera, doon nagkakasiraan ng mga magkakaibigan? Nagkakasiraan minsan. Oo. Akala ko tatanong mo sa akin kung meron bang dancing sa Bible. Well, I'd like to know that too. Meron Oh. sa Salmo. Totoo ba? Psalm 149 and Psalm 150, meron diyang dancing. Kasi ang dancing daw ay paraan ng pagpupuri sa Diyos. In fact, si Haring David na sumulat, isa sa sumulat ng Salmo, no? Si Haring David ay nagsayaw din bilang pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. At ito'y ginagantimpalaan ng Diyos ng biyaya. Tingnan nyo, may biyaya sa kanila, di ba? Dahil nagda-dancing sila. Pero merong dancing that causes others to lust. Ito yung dancing na nagbibigay ng Nangahalina. kasalanan. Oo. Para kay Nanay Tina, alam mo, purihin mo ang Panginoon dahil napakabuti ng mga kasama mo. Nakita mo sa kanila ang larawan ng Diyos na nagpapatawad. Kanina, tinitingnan ko yung demeanor mo. Siguro ito'y bunga ng kahirapan, na nagamit niya. Pero may responsibilidad ka na harapin yung pinagkautangan mo at yun ang hindi mo nagawa. Nagtago ka, di ba? So, sa susunod, Sa susunod, harapin mo ang iyong responsibilidad. Sa inyong tatlo, bagamat hindi ako naniniwala na maibabalik agad ngayong araw na ito ang tiwala nyo kay Lola Tina. In time, babalik yun. Magsisimula yan kapag naibigay na ni Donita yung bayad sa inyo. Magsisimula na yan, Pero sana, Lola Tina, matanim sa isip natin ang kahalagahan ng pagpapatawad at ang pagtitika at pag-amin sa kasalanang nagawa. Doon lamang magiging maganda ang mundo natin. Maraming salamat. Ayan! Okay. Salamat sa iyo. Ang pangalan nito, Ate Kuring. Pag tayo nagkamali, edi aminin, di ba? Humingi ng tawad. At doon tayo napapatawad. Pag pinatawad, maging aral na yan sa atin. Kung tayo tatanggap ng pera, siguruhin po natin na meron tayong responsibilidad kapalit ng pera na ating tinanggap. Babalik ang programang Dr. Love
Oras natin ganatang alas 10:02 ng gabi. 18 minutes after 10 sa mga nabitin po o dili kaya naman po sa mga hindi nakapanood ng ating programa at mga episodes ng Dr. Love Show, maaari po tayong humabol sa ating catch-up episodes. Meron po tayong mga replays pag-araw ng Sabado simula 7:45 until 9:45 in the evening at araw po ng Linggo pag weekends po ito simula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at meron din po tayo sa gabi 7:45 hanggang 9:45 in the evening sa Channel 19 sa Signal Cable. Ayan, Channel 19. Batiin ko lang na magandang gabi at happy listening. Matagal ko nang hindi nakita pero nagkita kami kanina. Si Ate Norma Lim ng Mandaluyong ng PVL Restaurant. Maraming salamat. Nag-order ako ng ano. Alam mo, ang sarap ng hamon nila. Oo, in preparation for Noche Buena. Bumili ako 2 kilong hamon. Ayan. Oo, ang sarap at saka meron kang hot pandesal. Ate Norma, maraming salamat sa iyo ha. Thank you so much. Sagal na namin hindi nagkita. Nung araw kasi, pagka meron kami mga pilgrimages, diyan kami nagmi-meeting sa kanyang PVL restaurant. Ganon, maraming salamat. Diyan yan sa may yung Policarpio Street dyan sa Mandaluyong, yung may mga Christmas decors. Buong subdivision yata yun, Ang ganda. Sarap panoorin sa gabi. Maraming salamat sa ating mga kaibigan na mga patuloy na mga nakatutok ngayon sa programa natin. I want you to know, paalala ko lang po, today, December 9, is the solemnity of Immaculate Conception. At the same time, itong araw na ito ay kafiestahan po ni San Juan Diego. Saint Juan Diego. Ito po yung kaisa-isang visionary ng Our Lady of Guadalupe sa Mexico. Itong araw na ito, December 9 ang kanyang kafiestahan, and on Thursday, December 12 ang kafiestahan naman po ng Birhen ng Guadalupe. Yan. Sana makarating kami. May plano kami pumunta dyan next year. Magandang gabi at happy listening sa mag-ina ni Amadeo Giorgio Gonzalez and Lorleen Gonzalez ng Davao City, Marivi Viola ng Baguio City, Elizabeth Villa Gonzalo ng Makati at syempre ang ating kaibigan si Myra Bulisay Lee. Batiin din natin ang magandang gabi. Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Ang mga kaibigan natin, kumaring Zenny Dayang Hirang. Good evening and Merry Christmas to you. Alfred Saban. Baka makita kami. Over the weekend, baka makita kami ni Alfred. Chato Sakluti, buwabati ng magandang gabi. Alani Hungko ng Kuwait. Jerfend Moreno ng Mindanao. Marvin Riabad ng North Caloocan. Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Yek Lopena, bumabati ng magandang gabi. Gayun din ang mga doctor lovers natin sa San Pedro sa paumuno ni Riza Templadong Parang Kape. Hello Brother June, listening every night. Teresa po of Project 8 Quezon City. Bakit nga po tinawag si Mama Mary na Immaculate Conception? Mamaya papaliwanag ko. Miles Macabentaraya, good evening and happy listening to you, my friend. Angelita Banataw, Melissa Goson ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Kerning Vlogger, Blanca Manaba, Dr. Love, happy Immaculate Fiesta po and Merry Christmas po sa inyo. Wow. Salamat ng marami. Avalon Mites, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong, Ida Lead, Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, and Emerson Alvarez watching from Cainta Rizal. Good evening. All right. Monday ngayon. At nice nating pasalamatan si Lance Abilion sa pagpapadala niya ng kanyang napakagandang aklat na nakabalot pa sa plastic, ang kanyang Christmas gift sa atin. In fairness, para lang makita ni Lance Abilion na natanggap ko yung kanyang aklat na pinamagatang ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang, kung hindi yan ay mga lugar din. Di ba? Yan ang title.
ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang, kundi mga lugar din yan na pinupuntahan ng iba't ibang tao sa iba-ibang lugar. Ano? Maiksi yung kanyang title ng kanyang napag-uusapan natin si Lance Abellion. Nandito si Lance Abellion, ang author ng aklat na ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang, kundi mga lugar din yan na nilulugaran sa bawat lugar na pupuntahan natin. Lance, good evening. Magandang gabi po sa iyo, Brother June, at sa atin pong mga listeners. Ngayong gabi, ang haba po ng title. Oo nga. Napaka-ikli pa. Hanggang doon sa likod, nakalagay yung title. No? Maraming salamat for the gift. Ha? Maraming salamat and happy holidays to you. Yes po, yan po ang aking munting pamasko po para po sa iyo po, Brother June. At sa po dalawa pong producers po, kay Miss Jen po, tsaka kay Sir Mike. Opo, ayun. Uy, nagpapasalamat din sila na naalala mo sila. Siyempre, di Siyempre ba? po. Oo. The thought that counts po ngayong Pasko, alam po natin yan. It is the thought that counts. Oo, parang mga lugar lamang yan na hindi lamang mga lugar. May kalulugaran din yan sa ibang lugar. Ano, inihanda mo sa amin ngayon, Lance Abellion, samantalang naghihintay na mabati mo si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Ayun po, syempre, bago po muna yan. Ayun, so, unang-una po sa lahat, maraming salamat po pala sa mga dumalo po sa aking nakaraang book launch Launching. po, sa isa pong matagumpay po na book launch po noong Sabado po sa The Tiny Bar. Maraming salamat po sa mga kaibigan po at ilang mga followers po na nandoon na pumunta po, na sinuyod po ang Metro Manila traffic na araw po ng Sabado Oo, at wow. nakarating po doon. Grabe Ayun. traffic. Miski saan ka pumunta, nakakatamad lumabas. No? Yun nga po. Kahit weekend. Opo, Kahit opo. weekend. Yes po. Totoo po. Pero syempre po, yun nga po, nag-launch po tayo. Mm-mm. So, ang ibabahagi ko po ngayon, tula po ngayong gabi, ay mula pa rin po sa aking kakalunsad lang na aklat last Saturday. Ito po ay pinamagatang yugto na kung saan inilentulad ko po ang bawat karanasan po natin sa buhay sa iba't ibang klima at panahon. Mhm. Ayun. Pakinggan natin. Here is Lance Abellion. Yugto. Nasusulat sa Biblia, lahat ng bagay sa buhay ay may panahon. Lagi kong naririnig na sa buhay ang bawat kabanata ay may nais na ipabatid sa atin at ipaalala. Silang mga tandaan ng paminsan-minsan nating pagkabuwal, pamamahinga at muli nating pag-ahon at pag-usad. Paalalang ang buhay katulad ng mga siklo sa kalawakan ay umiikot sa iba't ibang klima at panahon. Tag-ulan, na kung saan kakambal nito ay mga luhang madalas nating ikinukubli. Mga luha at lungkot na itinatago natin sa likod ng bawat pagngiti. Mga panahong pagpilit nating maging maayos buhat sa mga panahon ng ating pag-iisa. Pahintulutan ng sarili na anumang oras ay masagip ng pag-asa. Maniwalang may sasabay sa atin na susuungin at lalakad sa ulan, taglamig. Na kung saan madalas natin natatagpuan ang ating mga sarili na lupaypay. Pagod, hulas, pagal na ang pangangatawan. Madalas tayong sinusubok sa kung hanggang saan ang kayang tiisin sa pagpiling manatili sa gitna ng lahat. Maaring minsan may pakiramdam ng pangiiwan at pagpapabaya na parabang nasa gitna tayo ng kawalan at ng katiyakan ng lahat, tagsibol. Na kung saan ito ang simula ng paghilom mula sa taglamig at tag-ulan na mula sa matinding pinsala nito ay unti-unting pagsilay ng ginhawa. Mga panahong pagsisimulang mamunga mula sa mga hamong iniatang sa atin ng buhay, doon mababanaag ang kahalagahan ng pagyakap sa sarili nating halaga at kulay. Simulang mahalin ang sarili sa kabila ng mga sugat at pilat tag-araw. Dito natin mababanaag ang ganda ng tanawin, ang samyo ng ligaya, nalalasahan at titikman ang sarap ng buhay sa bingit ng lahat, nakikita ang mga samot-saring kulay ng buhay, ang matatamis ng ngiti at mga luha ng pagbubunyi, na makikita mong sa bawat kabanata ay makikita mo ang saysay ng lahat, na sa bawat pagdaan ng bawat yugto, nakayanan mo itong alpasan, at sa lahat ng ito, binabati kita. Sa pagpiling manatili sa bingit ng bawat taglamig at tag-ulan at sinasalubong mo ang bawat tag-araw, binabati kita. Na pinili mong kumutan ang sarili ng pag-asa, binabati kita. Nakatagpo ng masisilungang tahanan ng pag-ibig, binabati kita. At sa bingit ng lahat ng ito, hindi man natin pansin, ay nakatunghay lamang ang Diyos
Siya na hindi man natin ramdam ay hawak niya tayo sa kanyang mga kamay. Nararamdaman ng mga palad at posting ating makakapingtan sa bingit ng kagipitan silang mga buhay na katibayan na may mga kamay at mga matang hindi handang mang-iwan at humusga. Nasusulat sa Biblia, lahat ng bagay sa buhay ay may panahon. Lagi kong naririnig na sa buhay ang bawat kabanata ay may nais na ipabatid sa atin at ipaalala. Mapataglamig, tag-ulan, tagsibol man o tag-araw, ang bawat karanasan ng buhay, lagit-laging patungo ito sa mas matatag at bagong ikaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow! Binabati kita. Maraming salamat sa binabati pa rin kita sapagkat napakahusay ng pagkaka-deliver mo. Binabati kita, Lance. Sapagkat, Maraming salamat. oo, ang galing mo talaga. Ang galing mo! Yun! Ang title ko niyan ay Yugto ni Lance Abelion. At yung kanyang available ho, yung kanyang aklat na ang mga lugar ay hindi lamang mga lugar lamang na lulugaran natin. Ano? Yun. Ayun po. Ito So, ang kanyang libro na in-launch over the weekend. Ang title, Ang Mga Lugar ay Hindi Mga Lugar Lamang. Binabati kita, Lance. Yun po. Maraming salamat po. Yes po, available na po, official na po ang kopya ng Ang Mga Lugar, Hindi Mga Lugar Lamang po sa halagang 175 pesos na may plus shipping fee syempre. Oo. Depende po sa inyong lokasyon at lugar syempre. Kung gaano po kalayo ay medyo lalaki pa ng kaunti ang inyong Ganun ba shipping yun? fee na. Oo, pagka mas Yes, malayo, no? Yes Yun. po, syempre po. Depende, actually nga po, ito po, Brother June, iano ko lang po, actually po, ang libro pong ito ay nakarating na po actually po sa Singapore at sa US po. Wow, So, talaga. Yes po. Pag ganun ba, kinukuha ng visa ang mga libro? Hindi na. Hindi ko po alam po yung proseso po noon. Hindi ko Pero po alam. nakarating pero, sa nakarating sa US, ha? Yes po, wala pong kahirap-hirap. Sumakay lang po sila ng eroplano. Opo, nakarating po sila ng walang kahirap-hirap doon. No? Wow. Iba talaga ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang. Nakakarating pati libro. Yes po. Well, Opo, anyway, opo. congratulations. O, sinong babatiin mo ngayon, Lance? Yes po, syempre. By the way po, si Avalon Mites po pala, Brother Jun, yung binati ko po, Oo, kanina. oo. She's actually po my mom who is watching tonight. Siya po si Mommy Edna Abelion. So, ayun. Ayun. Ganun ba? Si Mommy Avalon Mites po ay si Mommy Edna ko po. Siya po ang nanay ko. Opo. Siya po yun. Pala yung Avalon Mites na yun. Okay, sige, Mami po tatandaan yan. ko yan. Yan po. Siyempre po, binabati ko po si Mommy Edna Abelion, si Avalon Mites po unang-una. Binabati ko rin po ang mga kasamahan ko po sa Laya Philippines. Si Teacher JC Calasikas po na maganda gabi. At syempre, I am sure si Aling Lourdes ay matutuwa na naman na binabati ko po si Aling Lourdes ng isang mapayapa, mapagpala at mapagpalayang gabi, Aling Lourdes. Sana po ikaw po ay nasa mabuting kalagayan sa San Fernando, La Union. At ingat po kayo dyan palagi. Ayun. So muli po, maraming salamat. Brother Naghihintay Jun. siya sa'yo na mamasahin yung katawan mo. Oo. Opo, at sige po, paplanuhin po natin kung kailan po ako makakagawi po ng La Union ulit. Oo. Oo. Pag-uwi mo ng probinsya, ng Ilocos. Pwede. Yes po, tignan po natin. Oo. Kung may sisingit po sa schedule po, why not coconut? So muli po, maraming salamat po, Thanks a Brother lot. June, at sa bumubuo po ng 105.9 True FM po. Sana po, happy reading, Brother June, at sa dalawa pong producers ninyo, happy reading po sa inyo sa libro. Thank you. Ladies and gentlemen, si Lance Abelion, ang ating spoken word artist. 32 minutes after 10 o'clock sa programang Dr. Love. Babalik po tayo sa mga reaksyon ng ating mga tagapakinig at ang mga mensahe na ating tinanggap, mga nag-text sa Facebook page natin. Ang ating oras, 10:32. Maraming salamat. We still have 20 minutes before 11 o'clock. Ito yung mga nag-text sa atin, si Maya Andrin ay may katanungan. Good evening, Dr. Love. Paano po makahingi ng advice at counseling
Ang sagot po ng ating producer for counseling, maaari po kayo mag-message sa Dr. Love Messenger. Hanapin lamang po ninyo sa Facebook, yung ating Facebook page ng Dr. Love. Pwede kayo magpadala sa ating Dr. Love Messenger. Isama niyo po ang inyong pangalan at ang inyong contact number kung paano namin kayo maaaring matawagan. Or pwede ko kayong tumawag sa mga hotlines natin sa 8689-3289 at 8689-3290 para sa ating live counseling. Si Melissa Goson ay nag-text sa atin, masarap sa pakiramdam na aminin ang nagawang kasalanan. Well, minsan mahirap aminin yung kasalanang nagawa natin. Pero para sa taong kumikilala sa kamalian at kahinaan niya, madali pong aminin yun. No? Madali nating tanggapin yung pagkukulang o pagkakamali natin na meron tayong resolve na iiwasan na natin gawin muli yan. Okay? Magandang gabi rin kay Cristita Miklat ng Villaflor Hospital. Thank you so much sa mga patuloy na mga nakatutok sa ating programa. Maraming salamat to. Maggie Taverner. Tama po, hindi yung siya pa ang galit. Well, normally, dito sa Pilipinas ganun, pagka may utang ka at nasigil mo, siya pa ang galit sa'yo. Oh, di ba? Kadalasan nadidinig natin, huwag kang mag-alala. Masyado kang atat Nangutang nga ako sa'yo. Oh, nautangan kita ng 1,000. Huwag kang mag-alala. Pag nagkapera ko, babayaran kita. Hintayin mo lang yan. Hintayin mo lang kasi babayaran kita pag nagkapera ko. Kailan? Basta nagkapera ko. Huwag mo akong singilin. Ganon. Kaya nag-aaway mga mangungutang at saka nagpapautang Si Roel Malvar Crisostomo. Good evening, Brother June. I'm listening here from Bacoor, Cavite. Sa mga taga Cavite, magandang gabi sa inyo. Mga kaibigan nating mga Cavitenya, magandang gabi. Mga Caviteño. Yan, di ba? Magandang gabi sa inyo dyan. Napasyal ako dyan sa Bacoor. Sa Kawit, Cavite. Kasi ang Fatima Soriano dyan sa Kawit, Cavite nakatira. Napasyal natin nung araw pa. Matagal na. Pero ang sarap pumunta dyan, ang babait ng mga tao. Elvira Cabahug ng Pasay City. Good evening, Brother June. I'm now watching Dr. Love Radio Show. Maraming salamat, LV. Si Aimee Tuyor. Wawa nanay sisa, muntik na matumba. Sige lang ng sayaw. Sayaw lang ng sayaw. Ano yun? Ano ito? Nag-zumba kami di ba? Nag-zumba kami dyan. Oo, tinatawanan ako ng mga apo ko. Nagsusumba raw ako dun sa television. Beth, saludo ko sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Beth. Thank you. Melissa Goson, I'm watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Si Vincent Piliada, I miss you, Dr. Love. Nakita na naman kita ngayon. Ang tagal na kitang hindi nakita. Dati kasi palagi kita nakikita sa teleradyo sa DZMM. Oo, wala na po yun. Pinasara ng mga mababait na mga congressman na kakampi ng presidente niyong Palamura. Ayun, pinasarado ang prangkisa kaya nawala kami. Marvin Villanueva, maraming salamat. Good evening po, Dr. Love, watching from Santo Tomas, Batangas. Ay Marvin, hindi ka dyan ang National Shrine ng Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas. Ako'y napasyal din minsan. Ay paminsan-minsan, ako'y napasyal din sa Santo Tomas, pero hindi ako nabarik. At ang dinadalaw natin dyan ay ang kura paroko at rector ng Shrine of Padre Pio dyan sa Santo Tomas, Batangas. Ay kababait ng mga tao dyan at yung mga naglilingkod dyan sa simbahan ay maraming salamat sa inyo. Marilu Francisco, hello po Dr. Love. Lagi po akong sumusubaybay sa inyo. Lalo po ngayon ay nawala po kayo sa estasyon ng radyo kaset ko.
Hinanap ko po kayo sa speaker ko po, kayo natagpuan. Pakibati naman po kami dito sa Kaipian, San Jose del Monte. Sa Bulacan yan, ano? Yun. Mga anak ko at mga apo na nakikinig din po sa inyo gabi-gabi, maraming salamat po sa inyo. Aling Marilu, maaari niyo po kaming mapakinggan sa FM sa 105.9 FM. No? Hanapin ho ninyo sa FM yan. 105.9 sa FM. Otherwise, pwede ho ninyo kaming panoorin kung magpakabit kayo ng cable, ng signal cable sa True TV, signal cable. Pwede ho ninyong mapanood ang mga programa natin sa Channel 19. Pwede rin po kayo manood sa YouTube. No? Hanapin lamang po ninyo ang True TV. Okay? Oras, alas 10:45. Pagbabalik natin ay atin pong tutunghayan kasi maganda naman ang katanungan ni Teresa Ligaya Cruz. Ang sabi niya, Brother June, bakit nga po ba tinawag si Mama Mary na Immaculate Conception? Pagbabalik ko natin, tatalakayin ko yan, and then mamaya ang ating liham kasaysayan. The time, 10:46. Oras natin, ganap ng alas 10:49 ng gabi. That means 10 minutes before 11 o'clock. Gusto ko lang bigyan ng katugunan ang katanungan ni Teresa ng Project 8 Quezon City. Para sa mga hindi Katoliko, palampasin na lang po natin to. At baka kasi gusto rin niyang malaman kung ano ang dogma ng Immaculate Conception ng Mahal na Birheng Maria, no? So, para sa mga Katoliko na hindi pa rin masyadong familiar dito sa dogma ng Immaculate Conception, atin pong tatalakayin to. Actually, there are 4 Marian dogmas. Okay, if my memory serves me right, kung di ko nalilimutan pa, the Mother of God, ang pagiging ina ng Diyos ni Maria, ang Immaculate Conception, okay, Mother of God, Immaculate Conception, the Assumption of the Blessed Virgin Mary, body and soul, and the perpetual virginity of Mary. Yan yung 4 na mahalagang doktrina o dogma hinggil kay Maria. So, talakayin po natin ang kahilingan ni Aling Teresa ng Project 8 Quezon City. Bakit daw tinawag na Immaculate Conception si Mama Mary? Well, gusto lang po nating bigyan liwanag na ang title po na Immaculate Conception ay titulo. Hindi po ito pangalan, no? Ito po ay titulo ni Maria na ina ni Jesus. Marami siyang titulo. Nandiyan yung Mother of Good Counsel, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima, Our Lady of Guadalupe, Nuestra Señora del Our Lady of Peace, de la Paz y Buen Viaje, Our Lady of Peace and Good. Asang katutak, maraming title, no? Iba-iba. Kaya ginagamit po yung mga titulo na yan para ma-identify yung kasaysayan sa likod nung titulo na yan. Halimbawa, Birhen ng Guadalupe na sineselebrate po natin ang kanyang kapiyasahan ng December 12. Napakita ang Mahal na Birhen kay Juan Diego itong araw na ito, December 9, napakita sa kanya at hiniling niya na ipagtayo siya ng isang maliit na simbahan na kung saan ay mapupuri at maipagdarangal ang Diyos at maiwasan ang pagpatay ng napakaraming mga tao nung mga panahon na yun. Pinapatay, iniaalay ang mga tao. Pinapatay sa mga anito, mga Diyos-Diyosan, ganyan. Kasi
pagano nung mga panahon na yon. Okay. So, yun po ang istorya ng Guadalupe. Kaya siya ay tinawag na Birhen ng Guadalupe. Now, what is the Immaculate Conception? Ito ay doktrina na, kung di tayo nagkakamali, mga 1951 nang ito ay 1951 ba? No, even before, during the time of Bernadette Soubirous, no? Bernadette Soubirous. Si Bernadette Soubirous ang visionary ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Okay? At ang Mahal na Birhen ng Lourdes ay nagpakilala kay Bernadette Soubirous na siya ang Immaculada Concepcion. Que soy era Immaculada Concepcion. No? Que soy era Immaculada Concepcion. I am the Immaculate Conception. Yung mga panahon na yon, si Saint Bernadette Soubirous, hindi pa niya alam kung ano yung Immaculada Conception na yon. Bagong-bagong teaching yon ng simbahan. At kahit nga pare, di masyadong kabisado yon. So, yun ang nagpapakilala ng Mahal na Birhen. I am the Immaculate Conception. So, what is the Immaculate Conception? Okay, babalik tayo doon sa kasaysayan na ang daigdig ay punong-puno ng kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. At para sa Diyos, nalulungkot siya na ang kanyang mga taong nilalang niya out of His own image ay maging makasalanan, at kapag ang tao ay namuhay sa kasalanan, iisang pupuntahan natin, malayo tayo sa Diyos, malayo tayo sa source of life. Ibig sabihin, kung walang source of life, then there is death. Andun ang kamatayan. Kamatayang walang hanggan, kamatayan sapagkat tayo will be damned. Sa impyerno lahat tayo pupunta. Ito yung punta ng mga kaluluwa ng mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Ayaw magmahal sa Diyos, ayaw magmahal sa kapwa. At sapagkat ang tao ay makasalanan, even the time of sino nga ito? Adam and Eve, nagkasala ng tao, hanggang sa Sodom and Gomorrah, kung saan ang mga lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ang mga babae nakikipagtalik sa kapwa babae. Ang lalaki natutulog sa isang kama kasama ng isang lalaki at nagtatalik sila sexually. Kaya pinugnaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. At yung kasalanan yan hanggang ngayon, ginagawa pa rin. Ang tawag dyan ay sodomy. Ginagawa pa rin. Wow, gusto nilang gawin yun. Hindi, nasa kanila yun, di ba? Pero pinapaalala natin na ito ay kasalanan at hindi natutuwa ang Diyos. Sodomy. Hango sa pangalan ng lungsod na Sodom. Sodom at Gomorrah. Sodom, sodomy. Sa mga lalaki, ito ay kasalanan sapagkat sila ay nagtatalik. Okay. So malayo dyan. Makasalanan kasi ang tao. Kaya ang plano ng Diyos ay iligtas ang bawat isa sa atin. Bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan may isang tumubos. Isang tao ang tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Hindi kaya ni Moses yon, hindi karapat-dapat si Moses na tumubos ng kasalanan ng lahat. Iisa lamang ang pupwedeng makagawa niyan at yan ay ang anak ng Diyos. Now, even before the world was created, magkakasama na po yan. Nag-i-exist na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. At isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang magkatawang tao. Bakit? Sapagkat kailangang mamatay ang isang tao para matubos ang kasalanan ng sanlibutan.
Kung ang ipadadala ng Diyos ay espiritu, hindi mamamatay ang espiritu kasi wala siyang laman. Kailangan magkaroon ng laman. At para magkaroon ng laman ang anak ng Diyos, kailangan siyang ipagbuntis. At para ipagbuntis siya ng isang babae, kailangan ang vessel, ang babae, ay walang bahid ng kasalanan. Bakit mo ilalagay ang banal, ang anak ng Diyos na banal, sa sinapupunan ng isang babaeng makasalanan? May kasalanang mana. Walang logic, di ba? So, ang ginawa ng Diyos, pumili siya ng mag-asawang baog at matanda na. Si San Joaquin at saka si Santa Ana na hindi magkaanak. At sapagkat sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria na walang imposible sa Diyos, ginawa ng Diyos na magdalang tao ang isang matanda na babae na si Santa Ana. Sa kanyang sinapupunan itinanim ng Diyos ang isang batang babae na tatawaging Maria na walang bahid ng kasalanan sapagkat sa sinapupunan ni Maria, mananahan ang anak ng Diyos for 9 months. Kaya, si Maria ay iniligtas of all creatures and of all creations of God. Ang kaisa-isang tao maliban kay Jesus, ang kaisa-isang tao na walang bahid ng kasalanan ay si Maria. Bakit? Sapagkat sa katawan ni Maria, mananahan ang anak ng Diyos na buhay. Sa kanyang sinapupunan for 9 months. At hindi pwedeng ilagay ang katawan ng banal na anak ng Diyos sa sinapupunan ng isang babaeng makasalanan. Hence, ergo, the Immaculate Conception. Kita niyo? In 9 minutes na ipaliwanag ko ang Immaculate Conception. Meron pang karugtong kasi yan. May karugtong pa yan. Pero, yun lang ang usapan natin. Papaliwanag ko yung Immaculate Conception. Di ba? O, yung kasunod noon, kasunod na kasaysayan yan, kung paano naman iniligtas ng Panginoon ni Jesus ang daigdig sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang mahalaga, nagkatawang tao siya sapagkat may isang batang babae na ipinaglihi ng isang baog. Ang pangalan ay Ana. Ang batang babae na pinaglihi ay walang bahid ng kasalanan at ang babaeng ito ay si Maria na sa kanyang sinapupunan mananahan ng 9 na buwan ang katawan ng Diyos Anak, God the Son. Hindi pwede yung babaeng prostitute, hindi pwede yung babaeng GRO, hindi pwede yung babaeng chismosa, magnanakaw, nagpapatay ng bata, nag-abort. Hindi pwede yung mga kasalanan na ganun. Kailangan malinis ang titigilan ng anak ng Diyos. At yan ang sinapupunan ni Maria. That's why Mary was conceived without original sin. And that is the dogma of Immaculate Conception. Oras, 11:02. Ang tinig ng trio Los Panchos at ang awiting Solamente Una Vez. Oras natin, 11:07 ng gabi. Nais nating tunghayan ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Marinang Malate. At kung sakaling kayo man po ay merong suliranin or kasaysayan ng buhay na gusto nyong ibahagi sa ating palatuntunan, kasaysayan ng tagumpay, kasaysayan ng pamimighati or suliranin, maaari po ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Messenger kasama ng inyong pangalan at contact number. Ganon din po, maaari kayong
tumawag sa ating mga linya ng telepono para sa ating live counseling. Ang linya ng ating telepono ay 8689-3289 at 8689-3290. Tungayin natin ang kasaysayan, padala ni Marie ng Malate. Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ako sa pangalang Marie, buhat dito sa Malate, 27 anyos, single, kasama pa ang aking mga magulang. Dr. Love, nag-work po ako, isa po akong Guest Relations Officer o GRO. Ang trabaho pong ito, hindi ko ginusto. Hindi ko pinili. Ni hindi sumagi sa isip ko na papasukin ko. Pero heto po ako ngayon, magtatatlong taon na po ako dito. Dr. Love, gusto ko pong humingi ng tulong sa inyo. Gusto ko na pong tapusin ang paghihirap ko. Gusto ko na pong itigil ito. Gusto ko na pong kumawala sa impyernong buhay na ito. Pero hindi ko po alam kung paano, hindi ko po alam kung tama po ba na umalis ako kahit na ang kapalit nito ay ang pagsumpa ng magulang ko sa akin. Ganito po kasi, Dr. Love, noong 24 years old ako, normal naman po ako. Normal na babae. Oo, hindi ako nakapagtapos pero naglalako po ako ng mga merienda. Huminto po kasi ako sa pag-aaral para maalagaan ang mga kapatid ko at mapag-aral sila. Meron po pala akong 2 kapatid. Ang aking nanay po kasi magdamag. As in magdamag sa sugalan. Dati pangarap kong makapagtapos para maiahon sa hirap ang mga kapatid ko. Kasama na rin si nanay. Pero simula nang naging sugarol at lasinggera siya, wala na. Isinuko ko na ang aking mga pangarap dahil kailangan ako ng aking mga kapatid. Sa sobrang abuso ni nanay sa kanyang katawan, bumigay ang kanyang kidney. Ngayon, nagdadialysis sa po siya. Gusto ko siyang sisihin. Sisihin kasi siya ang may gawa nun sa katawan niya. Hindi man lamang niya kami inisip. Paano na kami sa pinaggagawa niya? Makapera man siya sa sugal at alak, dinadala niya ang kanyang pera sa sugal, sa alak. Naintindihan ko naman po siya, Dr. Love. Nagsimula lang naman siyang naging ganyan. Simula nang iwan siya ng tatay, pero Dr. Love, hindi naman po sapat na dahilan yun para pabayaan niya kami. Alam ko nang nasasaktan siya, pero nasasaktan din po kami. Ayun na nga po. Simula nang nag-dialysis na siya, ipinasama niya na ako sa kanyang mga kumari sa isang bar. Doon na po nagsimula ang impyernong buhay ko. Mabuti po sana, Dr. Love, kung talagang GRO lang, pero hindi po, napipilitan akong sumama sa labas sa mga lalaki para lang makapag-uwi ng mas malaking pera para sa gamutan niya. Pambaon ng mga kapatid ko at para sa pang-araw-araw naming pangailangan. Gusto ko sanang mag-call center pero hindi ako natanggap. Akala ko kasi kung sinabi nila na lakas ng loob ang kailangan ay matatanggap na. Pero hindi. Dahil nga hindi ako nakapagtapos. Ang sakit, Dr. Love. Gusto kong magalit sa kanya pero naiipit po ako sa takot na baka bigla na lamang siyang mawala. Knowing na anytime pwede na po siyang mawala. At ayoko namang ang tumatak sa kanya kung siya ay mawala na. Pero Dr. Love, hirap na ako.
Ayoko na po. Pero kahit subukan kong bumalik sa pagtitinda ng merienda o ibang mga racket ko noon bago pa ako maging GRO, wala na po talaga. Hindi na po talaga sapat. Dahil nga po sa mga gamot at kailangan niyang pagkain. Dr. Love, pwede niyo po ba akong payuhan kung anong dapat kong gawin? Paano lalabas dito? Saan po magsisimula? Pwede rin po ba akong magsabi sa mga pari sa tindahan? Gusto ko pong umiyak. Gusto ko pong maranasang magsumbong para lang gumaang yung pakiramdam ko. Wala po kasi akong masabihan. Hindi ko naman po pwedeng ipakita o ipaalam sa mga kapatid ko. Ayokong mamulat sila sa mundong ginagalawan ko na mismong magulang ko ang naghatid sa akin doon. Sana po ay mapayuhan ninyo ako at ang mga babaeng katulad ko. Umaasa at nagpapasalamat. Nagmamahal. Marie. Nakalulungkot. Una, ang nakita ko rito ay ang pangangailangan ng isang magulang na makitang isang magandang ehemplo o modelo sa kanyang anak. Kay Marie mismo nanggaling ang pagkawala ng kanyang interes na mabuhay ng desente at mangarap at abutin ang kanyang mga pangarap. Ang pagkamatay ng kanyang mga pangarap dahilan sa kapabayaan ng kanyang ina na hindi marunong mag-address ng mga suliranin at pagsubok ng buhay na kanyang kinakaharap. Hiniwalayan sila ng kanyang ama at ang kanyang ina. Magmula noon ay naging lasinggera at sugarol at inaabot ng magdamag sa sukalan. That was the wrong decision. At hindi naging magandang ehemplo para kay Marie na makita niya ang kanyang ina na imbis ipakita sa kanya ang tatag para lumaban ay ginugol ang kanyang lakas sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Paglalasing at sugal. Parang maibabalik ng sugal at ng pag-inom ng alak ang magandang pamilya niya. At ito ang sumira sa mga pangarap ni Marie. Hindi natin siya masisi. Ngayon, sa kakapusan ng pera at dahilan sa poverty, itinulak ng kanyang ina ang kanyang anak na babae para pumasok sa isang bar at magtrabaho bilang isang GRO. Okay lang sanang GRO, Guest Relations Officer, kung susundan natin ang tunay na kahulugan ng GRO, nag-e-entertain lamang po ito ng mga customers. Pero nauuwi sa mas kakaibang pagpapatakbo at nagiging prostitusyon ng mga mahihirap ang hanap buhay na ito, na itine-take out sila, nagbabayad ng bar fee ang lalaki para ma-take out ang babae katulad ni Marie, dadalhin sa motel at kakain ng pansit canton. And this is one of the fruits of poverty in the Philippines. Ang nakalulungkot po, kung ating pag-aaralan, ang sabi, ang Pilipinas daw, ang isang third world country na napakahirap. Walang pondo sa gobyerno para pakinabangan ng mamamayan. Napakahirap na bansa pero
ang yumayaman ay ang mga politikong nakaupo sa posisyon na hindi na-address ang kahirapan sapagkat minamaximize, kinakapitalize ng mga politiko ang mga mahihirap lalo sa panahon ng eleksyon na binabayaran nila para bayaran sila, para iboto sila sa eleksyon at nang pumuwesto muli sila at makakuha at makakurakot ng pera ng bayan. Kailan pa kaya pupugnawin ng Diyos ang ating bansa sa dami ng mga walang hiyang politiko na nagpapatakbo ng ating gobyerno at ang mga mahihirap na tao kagaya ni Marie ay nagbebenta ng laman para kumita ng kaunti para mapag-aral ang kanyang mga kapatid at masuportahan ang kanyang ina sa kanyang karamdaman. Naiisip pa kaya ito ng mga nagpapatakbo ng ating gobyerno? At itong kadalasang nakikita naming problema sa face-to-face. Tuwing may taping kami, people are capitalizing on their poverty. Uupo doon, hindi pa natatanong, iiyak na kasi mahirap po kami. Hindi ho ako nakakabayad kasi ho ang bubong namin ay plastic lamang. Kasi ho ang bubong namin ay ganyan. Kasi ho wala kaming makain. My goodness. At tingnan ninyo mga politiko natin, pagdaan sa EDSA, meron pang sweeper, may humahawi pa sa dadaanan nila. At marami silang mga nakabantay sa kanila ng mga security. Hanggang kailan kaya? Ang malinaw, Marie, hindi ka maaaring manatili sa buhay na yan. Alam kong pagtatawanan niyo ko. Pagtatawanan niyo si Dr. Love pag sinabi niyang umalis ka diyan sa hanap buhay na yan. Kasi saan natin ilalagay at paano kikita si Marie? Mapapantayan ba natin yung kinikita ni Marie na maghuwad lamang siya ng panty sa isang gabi? Sa loob ng ilang minuto, kikita siya ng 1,000? Kaya ba nating pantayan? At ito ang katotohanan. Kaya maraming prostitute sa Pilipinas. Because of poverty at kawalan ng moral values. Kung gugustuhin mo, Marie, maaaring magbago. In today's gospel, sinabi ng anghel sa mahal na Birhen, nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Isuko mo lamang sa Kanya ang iyong sarili and I tell you, darating sa iyo ang tulong ng Diyos. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pilitin mo lamang na kumawala sa putik ng pagkakasala na siyang magbabaon sa iyo sa higit na kahirapan. In the meantime, ang mahalaga sa iyo ay mailabas mo ang sama ng loob at ang galit na mayroon ka sa puso mo. I would suggest that you go to a priest, magtungo ka sa inyong simbahan. Kung ikaw ay Katoliko, makipagkwentuhan ka lang sa pari. Sabihin mo lang sa pari na gusto mong mag-unload ng bigat ng iyong damdamin. I'm sure merong paring makikinig sa iyo. At huwag kang mawalan ng pag-asa. Sapagkat darating ang tulong ng Panginoon. Tatagan mo lang. Kami man dito sa programang ito ay hahanap ng paraan para matulungan ka na makaahon sa putik na iyong kinasasadlakan sa ngayon. Asahan mo ang aming mga panalangin, Marie, at hindi dito magtatapos ang kasaysayan mo sapagkat gagawa kami ng paraan para matulungan ka.
may kasaysayan na ganito. And if only meron tayong maitutulong. Pero kung nakikinig man si Marie, ang ating producer, si Jen ay makikipag-ugnayan sa iyo at pipilitin namin na makagawa ng paraan. We have done this before. Meron tayong tinulungan na isa sa mga listeners ng ating programa. Hindi po ako ang tumulong, kung hindi yung mga pilgrims ng Dr. Love na nagkaisa na magtulong-tulong para maiangat sa buhay ang isang taong higit na nangangailangan. Nagawa na natin yan dito sa himpilang ito, sa isang tagapakinig natin sa San Pedro, Laguna. And pipilitin nating makatulong pa rin. So mananawagan tayo sa mga pilgrims ng Dr. Love na tulungan tayo na magampanan ang tungkulin natin at maiangat natin siya at mabigyan ng panibagong pag-asa sa buhay si Marie. Ng Malate, Manila, maalis natin siya doon sa putik ng kanyang kinasasadlakan ngayon ng prostitution. At sana po ay makatulong tayo sa kanya. We will keep you updated on this. Mamamalimos muna tayo sa mga pilgrims natin. Ha? Bueno, hanggang dito na lamang po at pansamantala tayo magpapaalam. Magbabalik po tayo bukas at sana'y naging makabuluhan ang 2 oras ng ating pagsasama. Sa ngalan po ng ating buong production staff sa pamuno ng General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating operations manager, Cherry Baile, ang ating mga producers, Jen Morales and Mike Santillan, ang ating technical director, Sheikh Mamaril, radio studio technician, Romer Tigas, ang ating PA at avid operator, Jarian Manipon, at ang ating TOC switcher, Weng Carpio. Ito po si Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.